Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo, at ang lahat ng mga nagpamisa at humihingi sa atin ng ating mga panalangin. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang pagkakasala, lalo na sa maraming beses na tayo ng husga ng ating kapwa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloob ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala ay kailangang maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo, unang alinmang hukuman ng tao, ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangangahulugang ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin, kaya't huwag kayong humatol nang wala sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahahayag ang mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring nauukol sa Kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal.
Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila sa naliligalig. Ililigtas sila at kanyang tutulungan laban sa masama. Ipagsasanggalang sapagkat sa panpuong nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng mga Pariseo at mga eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinhaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa niya ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papaputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak at walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Makaka-relate kayo sa aking sasabihin ngayong umagang ito. Sapagkat lahat tayo ay biktima ng ganito. Sino sa inyo ang biktima ng panghahatol upang huhusga ng ibang tao? Lahat tayo. Ang pari, pag nakitang malimit na kasama ang mga bata, sasabihin ka agad, pedophile. Pagkasama naman ay mga kabataang lalaki, sasabihin ay bakla.
Pag mga kabataang babae naman, mahilig sa babae. Pag nakitang ang mga kasamay mayayaman, sasabihin mahilig sa pera. Pag mamahirap naman, sasabihin makakaliwa. Nagkaanak sa pagkadalaga, ang husga kagad ng mga kapitbahay masamang babae. Hindi ba pwedeng malilang ng minahal at pinagkatiwalaan? Pumuti lang ang kutis, gumanda ang balat, nakabihis ng maayos, nakabili ng mamahaling gamit, nakapagpundar ng bahay at sasakyan, sasabihin kaagad, siguro nakapangasawa yan ng mayaman. Bumagsak lamang sa exam, ang hatol kaagad ay bobo. Hindi ba pwedeng nagkaproblema lang o nawala lang sa focus habang nagre-review? Ganyan kamapanghusga at kamapanghatol ang sanlibutan. At lahat tayo ay biktima niyan. Sa unang pagbasa, pinaalalahanan tayo ni San Pablo na huwag manghatol ng iba o huwag manghusga ng iba sapagkat Diyos lang ang may karapatang humatol sa atin dahil hindi naman alam nila o hindi naman nababasa ng ibang tao kung ano ang ating pinanggagalingan at nagdesisyon tayo sa mga bagay na para sa ibang tao ay mali at para sa ibang tao ay hindi akma sa pamantayan ng lipunan. At yan ang paalaala ni San Pablo, huwag na huwag tayong basta hahatol sa ibang tao, lalo na sa kanilang pagkakamali, lalo na sa kanilang pagkukulang. Dahil hindi natin alam ang laman ng kanilang puso, ang laman ng kanilang isip, hindi natin alam ang kanilang pinagdadaanan. Sa ikalawang pagbasa sa mabuting balita, tila baga hinusgahan ng mga Pariseyo at Eskriba ang alagad ng ating Panginoong Hesus dahil lamang sa hindi sila tumutulad sa kanila na nag-aayuno araw-araw. At dahil doon, sila'y hinusgahan na makasalanan. Pero maganda ang tugon ng ating Panginoong Hesus. Sa bawat panghuhusga na tinanggap niya sa lipo ng kanyang ginagalawan, sa halip na magalit, sa halip na magtanim ng sama ng loob, sa halip na gumanti, ano ang kanyang tugon? Positibong pananaw. Sa gitna ng panghuhusga ng kanyang kapwa sa kanya, pangunawa at pag-ibig ang kanyang itinugon. Hindi galit, hindi pagkamuhi, at hindi pagganti. Mga kapatid, ngayong umagang ito, ganyan din ang paalaala sa atin. Huwag nating hayaang tayo'y maging biktima ng panghuhusga ng ibang tao. Kapag tinugon natin ang kanilang panghuhusga ng galit, ng sama ng loob, ng pagganti, ibig sabihin, biktima tayo ng mali nilang panghusga sa atin. At habang negatibo ang tugon natin sa maling panghusga ng ibang tao sa atin, nananatili tayong alipin ng kanilang expectation sa atin. Pero kung hindi tayo apektado at positibo ang tingin natin sa kanilang maling pagbasa sa ating kilos at galaw, ibig sabihin, hindi lamang kilala natin ang ating sarili, hindi lamang may tiwala tayo sa ating sarili. Ibig sabihin,
kailanman hindi tayo biktima ng kanilang panghuhusga at paghatol sa ating mga pasya. Tanging tayo lang ang nakakaalam at ang Diyos ng mga desisyon natin sa buhay. At sa kanilang bawat paghusga at paghatol, tugunan natin ito ng positibong pananaw. Sapagkat ang taong positibo ang tingin at ang pasya sa paghatol ng iba. Ang mga pagkakamali natin o ang pagkakamali, ang bawat pagkakamali ay hindi nagiging pagkakamali kundi leksyon na siyang nagiging daan para lumago ang ating pagkatao at lumago tayo bilang Kristiyano. Maaring tayo nagkamali, nagkaanak sa pagkadalaga dahil mali ng taong minahal. Maaring bumagsak sa exam dahil nagkaproblema habang nagre-review na wala sa focus. Maaring dahil sa ating pagsisikap, tayo ay nagkaroon at nakapagpundar ng mga material resources na kailangan natin para pagtusto sa ating pamilya. Ang lahat ng ito ay mga pagkakataon upang hindi lamang pagtibayin ang ating pagkatao. Ito rin ay dapat maging inspirasyon para tayo ay matuto at lumago sa ating pagharap sa mga desisyon natin sa buhay at lumago ang ating puso sa pagtugon sa ating Panginoong panawagang huwag manghusga ng iba at ang leksyong natutunan natin ay gamitin natin para palaguin ang iba, para palaguin ang ating pagkatao. Maaring panay ang bantay nila sa ating kilos at gawi at panay ang kanilang husga at maaring hindi akma sa kanilang panlasa. Pero kung tayo ay positibo ang pananaw, ang bawat panghusga ay tutugunin natin ng pag-ibig at pangunawa dahil tanging ang Diyos lang ang may karapatang husgahan ang ating kilos at gawa bilang tao, bilang Kristiyano. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kapuri-puri ka Diyos sa lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na rito aming maalay. Mula sa lupa at puno ng aming pagkawaan, tinapay nito para aming pagkain ng bibigay. Sa katas ng puso at buo na aming pagawang alak nito para may inumin nagbibigay ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kay isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, dinarakilan ang lahat, ang naparito mong anak, na siyang nagbulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit
sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo Dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para na magpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at Leo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwing ay taglay sa lilim ng iyong mga pagpag. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong nilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, na magpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus, na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, narito po sa atin ngayon ang imahen ng mahal na Birhen ng Loreto, ang ina at reyna ng Sampaloc, Maynila, at patrona laban sa mga sunog at sakuna. Mananatili siya dito hanggang bukas, September 7, pagkatapos ng misa pasasalamat sa 7:00 ng umaga. Halina at makiisa sa mga gawain ng kanyang pagbisita upang mas lumalim ang ating pagmamahal kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ina. Ikatlo, nais po nating ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olivo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ng ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos.
Ikaapat, bahagi ng mga gawain sa pagdiriwang ng kapistahan ni Santo Padre Pio, tayo po ay magkakaroon ng free medical consultation dito sa Pambansang Dambana sa pangunguna ng UST Medical Alumni Association sa darating na September 15. Kami po ay nag-aanyaya sa mga nais magpakonsulta sa mga doktor ng pedya, OB/GYN, ENT, Opta, Dental at Surgical. Ito po ay bukas sa kahit anong edad. Mangyaring magtungo sa opisina ng Pambansang Dambana upang magpalista hanggang September 10 lamang. Ikalima, bukas po ay 7 ng Setyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Nasisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay naanyayahang magdala ng kandila. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Para sa kabatiran po ng lahat, meron pong isang Facebook account na ninanakaw yung ating mga video testimony ng pagpapagaling. Tapos ipopost sa kanyang Facebook account, hindi ko po alam kung sinong administrator nito, at magbebenta ng mga di umano ay gamit o mga kasangkapan ng pananalangin mula dito sa Pambansang Dambana. I-report nyo po ito sa Facebook kasi ito po ay identity theft. Wala pong paalam sa amin ang paggamit ng aming mga video na pinroduce ng NSPP. Hindi lang po isang beses, maraming beses pong ninanakaw niya nung Facebook account na yon yung ating mga video testimony ng pagpapagaling. At para makapagbenta ng mga religious items na kanyang ipinagbibili, ipinopost po yung ginagrab yung ating video. Paki-report po sa Facebook account para ma-flag down o matigil po itong ginagawang ito sa panluloko sa mga tao, lalo na po sa mga deboto at pilgrims ni Santo Padre Pio. Tulungan niyo po kami na hindi lamang huwag suportahan ang mga manluloko, kundi ganun din po, huwag maabuso at gamitin si Santo Padre Pio at ang kanyang debosyon sa panluloko ng ibang tao. Marami pong salamat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na ang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas, available na po ito sa may extension ng ating main church.